Sa episode na to, Medyo mapait. Ordinary ham na nabibili mo lang sa mga mall yung mga CDO. dadali namin kayo sa isa sa pinakamasarap na breakfast destination dito sa Boracay. Mula sa kanilang flavorful na bistek Tagalog, Yan, ang lambot ng texture niya. hanggang sa comforting na ube champurado. Wow. Nakakatakam tingnan, nakakatakam din kainin. At marami pang Pinoy style food na magpapatakam sa mga tiyan ninyo. Ensaymada, sarap niyan. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's go! Okay, time check. 8:30 ng umaga. Pupunta kami sa Sea Breeze. Magbe-breakfast buffet kami. Titingnan natin yung mga menu nila ron pagka-breakfast. Ang Sea Breeze Cafe ay matatagpuan sa beachfront ng Boracay. Isa ito sa pinakakilalang restaurant sa isla at bahagi ng sikat na Henan Regency Resort and Spa sa loob ng maraming taon. Naging paborito ito ng mga lokal at turista dahil sa magandang tanawin ng White Beach, malawak na buffet section at natatanging dining experience na tunay na sumasalamin sa hospitality ng Boracay. Okay, para sa breakfast buffet nila, meron sila ritong Plain rice. That's garlic fried rice. Corn on cob in buttered milk. Meron silang ampalaya. Tapos meron silang pancit. At syempre meron silang grilled fish. Meron silang fried chicken, pork, and squash. Saka bistek Tagalog. Meron din sila rito mga assorted dried fish. Yan, tapos dilis, ginisang sardinas to. Wow, sarap niyan. Paborito ko yan. Para sa breads naman nila, meron silang, ayan, pandesal. Ito, ube, pandesal. Cheese bread. Ito, di ko alam tawag dito. Tapos Danish pastry. Ito, yan. Wow, sarap niyan. Tapos meron sila ritong, ensaymada. Ensaymada, sarap niyan. Tapos ito, blueberry muffins. May mga palaman din sila rito gaya ng blueberry jam, peanut butter, mayonnaise, saka mga tuna spread. So bahala ka na dyan. Sausages gaya ng slice ham, saka pork longganisa, saka Japanese chicken. Okay mga paps, hindi na makapaghintay. Mag-almusal na ako. Para sa ating unang round, syempre ang uunahin natin, siguro etong longganisa. For the first bite, longganisa. Nakalimutan kong kumuha ng suka. Alam ko meron silang suka doon kasi hindi ko nakakuha. Pero kahit wala siyang suka, okay naman, masarap naman. Tapos eto guys, etong chicken sausage yung natikman natin. First time ko makatikim nito eh. Medyo hindi pa ako nakatikim nito. First time pa lang. So tikman natin kung anong lasa nito. Chicken sausage. Sarap. Kakaiba, parang yung garlic. Sarap. Medyo yung giniling na chicken siguro, no? Baka kumuha pa ako ng isa mamaya. Okay, next, tikman natin tong waffle na tinapingan ko ng ng blueberry. Okay, waffle with blueberry toppings. Natulog kayo ganti gabi. Sarap. Actually, pancake lang to na kinortean na parang waffle, di ba? Tapos, once na nalagyan mo siya ng blueberry, na-enhance talaga yung niya, lasa niya. Parang nag-upgrade talaga pagka lagyan mo na palaman ng blueberry. Sarap. Sarap. Grabe. Etong scrambled egg nila, guys, ito. Parang gumagawa ko ng ganito eh. Kaso kapag ganito yung texture na ginagawa ko, piniprito ko siya sa dairy cream. Okay, tingnan natin guys kung kung lasang dairy cream nga to. Actually, hindi. Ano siya guys, parang pinirito to sa mantika. Ganito talaga yung mga trip kong scrambled egg, yung mga medyo malasado. Okay, scrambled egg. Crap. Dito naman tayo sa cheese desal. Medyo malaki siya compare sa mga binibenta sa mga bakery. Tingnan natin, magkakatalo yun sa palaman kung anong laman nito. Okay, tikman natin tong cheese desal nila. Actually, lasang pa rin talaga siya, lasang ube. Masarap, masarap siya. Lasang-lasa mo yung ube. Sarap to, masarap. Kahit wala yung mga syrup saka yung mga ube halaya, masarap pa rin siya. Okay, so try natin tong ham. Masarap. Ang sarap kainin yan. Ito natin.
Sarap ng ham. Akala ako para siyang ordinary ham na nabibili mo lang sa mga mall, yung mga CDO. Pero sarap ng timpla ng ham niya, masarap. Hindi siya ordinary yung ham. Manipis lang yung cut niya, pero parang lasa siya nung parang lasa siya nung ham sa Quiapo. Pero na pinanipis mo yung cut. Sarap. Okay, para sa second round, meron ditong fried rice. Tikman na natin to. Ilalagay na natin siya sa plato. Konti lang kinuha ko kasi hindi naman ako ma-rice eh. Tapos ito, lagyan natin ng corn. Tapos itong ampalaya. Saka pansit, guys. Grilled fish. Eto, tuna. Ayan, kunin na natin. Lagay na natin sa plato. Tapos tikman natin tong chicken. Siguro maliit lang. Tapos yan, ilagay na natin. Try din natin tong giniling na torta. Yan, lagay na natin dito yan. Tapos lagyan natin ng konting egg. Kasi masarap yan kapag may egg yan. Eto, masarap to. Bistek Tagalog, paborito ko to. Ayan, nilagay na natin sa prato. Parang gusto kong damihan kasi paborito ko to Uy, nawala yung sardinas. Ayun. Yan. Eto, paborito ko tong ginisang sardinas Hindi ko lang alam kung anong brand to. Pero para sa akin, very interesting to. Okay, para sa ating second round ng food trip natin, medyo heavy meal naman yung kinuha ko para matikman natin lahat. Okay, para sa Bistek Tagalog naman, mukhang malambot to guys. Ayan Ayan, ang lambot ng texture niya. Guys, parang ang sarap kainin ito. Try natin. Okay guys, Bistek Tagalog, ito. Bistek Tagalog na, sarap ng pagkatimpla. Parang magra-round 2 ako nito, sarap Saktong-sakto lang yung alat, saka yung lasa niya malasang-malasa, hindi siya maalat, hindi siya matamis, pero sobrang sarap. Magra-round 2 ako niyan. Okay, eto naman, try natin tong tuna nila. Eto, mukhang masarap to guys. Itong tuna. Ayan manipis lang yung cut niya, pero may mga makakapal na tuna Try natin. Para sa tuna, medyo masoy sauce siya pero sakto lang. Sarap. Tingnan natin yung gilid. Okay, tuna. Okay, so eto, tikman natin tong ginisang sardinas, guys. Eto, paborito ko to. Ginisang sardinas. Eto, try natin to. Meron siyang mga onion, saka luya. Yan, saka, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko alam kung anong brand ng sardinas yung ginawa nila dito. Pero guys, ginisang sardinas, tikman natin. Sarap. Masarap siya pag medyo dinamihan. Sa akin kasi, nasasarapan ako sa sa maraming luya, nasasarapan ako. Depende naman yan sa tao, 'di ba? So sa akin nasasarapan ako doon. Sardinas with luya and onion, pinagsabay mo, ang sarap. Kumuha ako ngayon ng mango juice. Okay, tikman natin. Ay, sorry. Sarap. Mango. Alam mo, pag nilagyan mo to ng parang mga ice. Mango shake. Parang siya parang alam mo yung natural mango na blender. Ganun yung lasa niya. Sarap, mango juice. Tapos eto guys, tikman natin tong ampalaya nila. Ayan, yung ampalaya. Ito masarap to. Usually, yung mga natitikman ko ampalaya, medyo mapait. Pero may technique dito para hindi masyado mapait Pag kumain ka sa mga karinderya, yung kadalasan kasi medyo mapait talaga yung ampalaya nila Pero ito, try natin kung okay naman siya. Okay, para sa ampalaya. Medyo mapait. Pero tolerable naman, masarap. Kung mahilig ka sa ampalaya, sigurado ma-appreciate mo to. Okay, tas dito naman tayo sa ito guys, ito, tortang pork. Okay, para sa tortang pork natin, ito.
Parang meron siyang lansa, guys. Hindi ko alam kung tortang pork to o may halong seafood eh. May halong isda. Parang meron siyang lasang isda sa lalamunan mo kapag nilunok mo. Masarap din naman siya. Okay lang. Actually, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong luto. Tignan niyo. Pwede pala to. Yung pansit naman tayo. Eto guys, pansit. Tikman natin. Okay para sa pansit, tikman natin. Yung lasa niya, ordinaryong pansit lang. Ordinaryong pansit bihon na tumikim ka sa nagluto ka ng bihon. Pero masarap siya, Pinoy na Pinoy. Pinoy style. Tapos eto guys, tikman natin tong chicken niya. Chicken leg. Tingnan natin kung crunchy yung breadings nito. Yan o, yung pinipindot-pindot pa parang hindi matigas eh. Pero try natin guys kung medyo malutong. Chicken, try natin kung gaano kasarap yung breadings nito. Okay, okay. Malutong. Ang lutong ng breadings guys. Kala ko hindi. Tingnan natin yung yung pinakalaman niya. Ang sarap. Juicy guys, juicy yung talan. Juicy yung laman tingnan mo. Yan Makikita ang naman di ba? Juicy. Pero usually ganito talaga pag mga leg part. Talaga mad-juice talaga siya. Pero yung iba kasi tuyo eh. Pero ito, juicy siya parang painit-init pa. Kala ko kanina hindi malutong yung lasa. Hindi malutong yung breadings. Pero malutong pa rin. Ang sarap. Tikman naman natin yung kape. Lamig na. Okay. Hindi ko napansin. May kape pala ako. Sobrang daming pagkain dito sa Sea Breeze. Sa breakfast buffet nila, actually hindi ka na mangangas na bagtanghalian pa. So far, ang pinaka-favorite ko natikman dito, yung beef steak nila na sobrang sarap, sobrang malasa. Gusto ko yung lasa niya. Tapos yung pinaka-favorite ko dito, yung ube champurado. Mas maganda kasi yung timplada nila dito na medyo matabang. Tapos ikaw na lang mag-a-adjust doon sa tamis. So ang nilagay ko kasi yung yung evap. So dapat ang nilagay mo, pwede mo rin siyang lagyan ng condensed tapos bahala ka na. Ganun yung masasarap, hindi yung ready-made na siya na matamis na kagad na hindi mo na ma-adjust yung lasa. So kung foodie ka, mag-subscribe ka na, pindutin mo na yan, libre lang naman yan. Okay, sige, bye, boom! Uy, si mami Pin na pin Wow, marunong na! Wow! Sige, pagka kontakin na lang kita. Yung kasi meron sila may patong Pero same lang kami kumpanya yan. may contact number para kung i-consulta ko pa kasi sa yun eh. Sa kinaukulan. Kung papayag eh.